Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yan po today's video. Duterte, nilaglag si Roque, yung mga ex-military at mga DDS supporter sa kanyang statement. Yan guys, sa tatlong bagay umiikot yung kanyang statement kasi nagpatawag ito ng press conference doon sa Davao. Kasi wala nang SMNI guys, kaya hindi siya pwede doon mag-press con. Hindi rin naman pwede sa mga mainstream media dahil hindi naman siya papayagan. So yun na nga, maraming katanungan sa kanya. Una, ang tinanong sa kanya, kung involved nga ba siya sa kudeta, di ba? Pangalawa, yung ICC at pangatlo, yung pulburon na sinasabi ng iba na particularly itong si Maharlika, itong si General Macanas at mga iba pang mga supporter ni Digong na anti-BBM. So, unahin natin guys yung kudeta. So, nilinis niyang pangalan niya, sabi niya, bakit ako sasali dyan? Naging presidente na ako, sabi niya. Mamaya guys, papakita natin yung video. Kaya itong si dating retired Captain Dado Clemente Enrique, napahiya guys. Dahil nga sila kasi nag-withdraw sila ng suporta kay BBM. Kasi sinabi nila, nag-withdraw kami ng suporta. Narito ang manifesto namin, 146 at marami pa yung mga taong bayan pumipirma na ayaw na kay BBM at ang kanilang tinitingnan presidente ngayon si BP Sara. So kasi ang gusto mangyari ng mga ex-militar na to, bumaba na sa pwesto si BBM at si Sara na ang kanilang magiging presidente. Yan ang gusto nilang mangyari, guys. Talagang gusto nila mawala si BBM. Kaya nga nag-vlog yan si Dado Enrique. Ganon din kay Macanas, di ba? General Macanas. Retired General Macanas. So, ito naman, ganon din. Lagi nakikinig to kay Maharlika, naging anti-BBM na siya. Nag-withdraw din ng suporta kay BBM. At ito na nga, nagkalat ng fake news. At sabi niya, itong sila PNP chief, Acorda, at AFP chief Bronner, hindi kahit daw. Itong si Pangulong Bongbong Marcos na bumaba na sa pwesto, guys. Kaya nga yan, na-fake news na ngayon, tinutugis na siya para kasuhan ng ating kapulisan. So, nakita nyo guys, itong mga tao na to, na talagang todo, suporta, todo tanggol kay Duterte, kay Sara, todo sira kay BBM, ay iniwan na lang, nilaglag ni Digong. Di ba? Sabi ni Digong, bakit naman ako masasali dyan sa destabilization? Mga baliw lang yan. Sabi, mga insecure lang ng mga military yan. Sabi niya. Di ba? So siya mismo, nilaglag niya yung mga sumusuporta sa kanya. Kasi talaga nang malinaw to, mga maka-Duterte sila guys. So, bukod doon, nag-iba rin ng tono o kumambyo rin itong si Digong pagdating sa usapin ng ICC guys, di ba? Nilinaw niya. Sa tinatanong kasi ng reporter diyan, sabi kasi nila, kung ano masasabi niya sa ICC. Anong sabi ni Digong? Ang sabi niya kasi noon guys, sa ICC, ang sabi niya kasi noon, itong si Harry Roque, di ba? Siya na rin ang mismo nagsabi na nakikialam ang may kagagawa ng may pakala, itong si BBM. Di ba? So dito mapapahiya rin si Harry Roque. Tapos sinabi ni Duterte ngayon, hindi, sabi niya, wala namang kinalaman niya si BBM sa ICC, sabi niya, di ba? So,
contradict kay Harry Roque na kanyang alam naman natin na spokesperson siya, di ba? Ni Duterte. At ngayon, yun na yung sinasabi, wala nang kinalaman. Pero dati todo tanggol itong si Harry Roque, sabi niya, di ba? Si BBM may pakana niyan. Hindi na si Romualdez, si BBM na. Di ba? Direkta ng pinayagan. Yung ICC, labas-masok na nga. Yan ang sabi ni Harry Roque na biglang nilaglag din itong si Duterte. At yung sa usapin na naman ng pulburon, guys. Noon sabi ni Digong, kasi dito nagsimula ang lahat, guys, sa pulburon na yan. Ang sabi kasi ni Duterte, mayroong isang candidate o kandidato, di ba, na weak leader, gumagamit ng cocaine, may bagahe, sabi niya, mayaman, yan ang pag-describe niya, mayaman, kilalang tao, sabi niya. So, marami ang nagsabi na pinapatamaan niya itong si BBM. Kaya nga nagalit dyan mga mga Marcos loyalists, di ba? Sila Maharlika, tsaka sila Bagong Lipunan. Kinukwento nila na nung sinabi ni Duterte yon, nainis sila. Nagalit sila, bakit na sinabi yon kay Marcos. So, malamang baka nga gusto. May gustong palabasin itong si Duterte. Pero ngayon, kinlaro niya, sabi niya, yung pulburon video, tinanong kasi ng mga reporter, sabi niya, wala yan, sabi niya. Kung meron yan, sana nilabas na noon pa, sabi, di ba? So, makita natin dito, guys, mula dun sa destabilization, di ba? At ang sabi pala noon, nakalimutan ko lang, yung sa destabilization, sabi niya noon, mag-ingat kayo sa mga military, saka sa AFP, saka sa PNP. Yun nga, baka nga daw gumagalaw na sila. At inamin niya, di ba, nakipagpulong, nakipag-usap sa mga dating matataas na general ng military. Pero sabi niya, siyempre, hindi naman niya aminin. Sabi niya na wala nang, sabi lalo na si Harry Roque, di ba? Wala namang usapang kudeta, di ba? Siguro pinag-usapan nila, magluluto lang sila, guys. O sasayaw lang sila, baka yun ang pinag-usapan nila. Hindi yung kudeta. Kaya dapat dito, guys, mag-ingat si Pangulong Bongbong Marcos sa laro ni Digong. So, panoorin muna natin, guys, yung kanyang full interview kung saan tinanong siya ng mga reporter regarding sa mga diniscuss natin. Alright? Pasok, Digong. Sinagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang iba't ibang isyong ipinupukol sa kanya. Kabilang ang investigasyon ng International Criminal Court sa kanyang war on drugs at umano'y planong kudeta laban sa Administrasyong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Tahas ang itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakadawit niya sa umano'y destabilization plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Tinawag pa niya itong kabaliwan. Sino namang pulis o pati military na magkipag-meeting sa akin to disturb? You must be crazy. It's either they're around or just plain insecurity. Patutsada pa ni Duterte. Bakit ko hindi ginawa yan when I was at the height of my naging presidente na ako? Well, for what purpose? To what? Place somebody else in place of Marcos? I'm comfortable with Marcos. Why should I replace him? And who am I to replace him at this time of my life? Sinabi ito ni Duterte sa pinatawag niyang press conference kahapon sa Davao City. Nauna nang itinanggi ni Duterte noong November 7, 2023 ang alegasyon ng partisipasyon niya sa umano'y nilulutong kudeta ng ilang miyembro ng militar. Sa isang programa sa SMNI, sinabi ni Duterte na hindi niya alam kung paano nadawit ang kanyang pangalan sa issue. Pero inamin niyang may mga nakakausap siyang mga retiradong general. Reaksyon niya ni Duterte sa pahayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. noong November 3 na may naririnig daw silang mga destabilization effort laban kay PBBM. Bagay na nilinaw ni Bronner at sinabing misquoted lang siya. Bukod sa issue ng umano'y destabilization plot, bumuwelta rin si dating Pangulong Duterte sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa kanyang kampanya kontra droga.
Labas daw si Pangulong Marcos sa isyong ito. Marcos has nothing to do with the ICC. Huwag na natin bigyan ng importansya yung ICC. It is the ICC interfering in our private affairs in the sense that it intrudes into the sovereignty of the other nations. Nauna nang sinabi ng Department of Justice at Bureau of Immigration na hindi nila matukoy kung nasa bansa na ba ang ICC investigators. Kamakailan din ang maglabas ng resolusyon ng Kamara na nag-uudyok sa lahat ng sangay ng gobyerno na makipagtulungan sa imbestigasyon ng ICC. Tinalakay rin ng dating Pangulo ang issue sa suspensyon ng Sunshine Media Network International o SMNI. Gusto raw itong pag-usapan ni Duterte kasama si Pangulong Marcos. So yun guys, napanood nyo, di ba? So, kung matagal nyo na pinagmamasdan o nakikinig kay Duterte, paiba-iba, mahirap pang hawakan ng kanyang sinasabi, di ba? So, una-una yan, nung tumakbo siyang pagka-presidente, anong sabi niya? Hindi siya tatakbo. Sabi niya noong 2025 ay 2015, di ba? Pagdating ng 2016, tumakbo siya. Di ba? Yan ang mga sinasabi niya na nag-iiba kapag nag-iba na yung sitwasyon. Yan ang laro ni Duterte. Kaya dapat mabasa mismo yan o maingat. Itong si BBM Marcos, sabi nga ni General Macanas na kanyang supporter, na kanyang nilaglag, patibong yan ni Duterte kay BBM. Di ba? Sila nagsabi niyan, si Macanas guys, na patibong lang din daw to. At bigla kasing cambio siya, di ba? Noon, atake siya ng atake. Sa Kongreso, Martin Romualdez, di ba? At kaya yun na, sinasabi na di umano si BBM to, yung sinasabing weak leader, may bagahe, gumagamit ng cocaine, at ngayon iba na. Dahil sa sinabi rin niya kahapon doon sa press ko niya, makikiusap siya kay BBM para naman dito kay Kibuloy, di ba? Sa SMNI, kasi napilayan na kasi sila. Ramdam niya na akala niya kasi noon na kayang-kaya na yung Marcos administration, di ba? Dahil sinasabi nga niya, weak leader eh. Pero nung bumanat na sa SMNI, unti-unti siyang pinipilayan sa kapangyarihan, sa posisyon sa politika. Itong si Duterte. Kaya nga problema, di ba? Maangas sila nung dalawa ni Kibuloy, ang yabang nila pag sumugat sila sa media. At ngayon, sabi niya kahapon, makikiusap na siya kay BBM para sa kanyang BFF na itong si Kibuloy guys, di ba? So, sabi naman ng Malacanang, ito guys, ito ang sagot ng Malacanang nung gusto niya makipag-usap. Na gusto mag-usap ni Duterte si PBBM. Alright? Pasok. Utos na pumirma sa suspension order. Sa isang pahayag, sinabi ng palasyo na lagi namang bukas si PBBM para makipag-usap sa dating Pangulo. Kokontakin na raw ni Pangulong Marcos si dating Pangulong Duterte para tanungin ito kung gusto niyang makipagpulong. So yun guys, napanood niya, di ba? Itong si Marcos, bumigay kagad. Bumigay kagad. So okay lang sana kung alam ba, makipag-usap siya, di ba? Tapos tatanungin niya, ano ba talagang gusto mo? Pag sinabi niya gusto niya, kung hindi naman susundin ni Marcos, okay lang yan. Pero pag sinunod niya, di ba? Parang kinukuha na yung kahinahan niya lalo. At biglang nag-iba yung sitwasyon, siyempre doon na ulit babanat itong si Duterte. Kaya dapat maingat si BBM, di ba? Gaya na sabi ni Macanas, patibong lang daw itong biglang pagkambyo sa mga mahalagang usapin sa kanyang nilabas na press con. So kayo guys, ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo? Ito ba yung laro talaga ni Digong? Patibong? O talagang sincero siya? Kayo, malaya kayong mag-comment kung i-analyze nyo si Digong mula noon hanggang ngayon. Ako, pansariling analysis, hindi mo pwedeng pangawakan ng sinasabi ni Digong. Nag-iiba-iba ang statement kada panahon. Depende sa sitwasyon, di ba? Na kung siguro pag napipil niya na hindi niya kaya, bigla siyang kumakambyo. Pero pag kaya-kaya niya, banat ng banat, di ba? Tsaka lang niya marirealize. So, kayo guys, kayo nang bahala. Kung ano yung comment nyo, kung ano yung opinion nyo, di ba? Kung talagang ito nga,
ay sincero, itong si Digong, o naglalaro lang siya, tumatiming, o patibong, kagaya ng sinabi ni Macanas. Alright guys, hanggang dito na ako po, mga yung susunod na vlog. Thank you very much.